Eto na nga yung kasunod nung nangyari sa amin kagabi ni Bebang. Inaya ko nga siya kumain dito sa Sugakiya. Ito sa pinakasikat na kainan dito sa Japan. Sobrang comfort food ko kasi yung ramen nila dito. 1 minute lang naman tapos na agad yung order namin tapos kinuha na agad ni Bebang. Magkaiba nga kami ng in-order. Yung sa akin ramen, yung kanya naman chicken teriyaki na may egg. Yung itsura niya medyo maputla pero sa totoong buhay masarap talaga yan. Habang kumakain nga kami ni Bebang, napansin ko nga ang laki pala ng bowl na in-order ko. Pagkatapos nga namin kumain, nagaya pa tong si Bebang pumunta sa Uniqlo. Budol talaga tong babaeng to. Habang naglalakad nga ako dito, napansin ko ang gaganda ng mga damit na panlalaki dito. Buti naman walang sale ngayon kaya hindi kami nabudol ni Bebang. Wala naman kami binili kaya lumabas na kaming dalawa. Sabi ko sa kanya kailangan kong pumunta ng Famima para magbayad ng wifi. Bilang na may binayaran ko kaya lumabas na kami. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa Apita. Bukas kasi may pasok na ako kaya gusto ko magluto ng kaldareta. Gusto ko rin magsopas kaya kumuha ako ng gatas. Siyempre kailangan ko ng manok kaya bumili na din ako. Kumuha na din ako ng isang pirasong ninjin. At kakailanganin ko rin ng patatas kaya kumuha din ako ng isa. Ang mahal nga ng bell pepper, 171 yen ang isa. Kaya napagdesisyonan ko isang kulay na lang yung bibilin ko. Kumuha din pala ako ng bawang at isang pirasong tamanegi. Meron ngang kinuha si Bebang na pagkain. Lagi daw niya tong binibili kasi parang ito daw yung nasa Pinas. Yung mais na tinitinda na nasa timba. Tawag pala doon kinabog. Pwede mo kasing lagyan yun ng gatas, pwede mo din lagyan ng asin. Katapos nga namin mamili, nagbayad na rin kami. Medyo konti na nga lang yung tao sa mall. Ako taward na naman to si Budol oh. Tapos lumabas na rin kami ni Bebang. Paglabas nga namin, umuulan na pala. Buti na lang talaga malapit lang yung apato namin dito. Ginabi na nga kami ni Bebang dahil sa dami namin pinaggagawa. Kahit nga ni Bebang, inatin niya pa talaga ako sa apato namin. Kinabukasan nga, yasumi ko pa rin. Nung tumunog nga yung doorbell namin, bigla agad ako tumayo kasi may inihintay talaga akong order. Buti na lang saktong yasumi ko nung dumating yung order ko. Pagkatapos ko ang fill-upan, kinuha ko na agad yung package. Medyo mabigat nga to eh. Ano kaya laman nito? So binubuksan ko nga, medyo nahirapan ako ng very light. Excited na ako kasi ang tagal ko na talagang gusto nito. Nag-order kasi ako ng 3 bagoong ng MQ Kitchen. Grabe kasi gusto ko na talagang masatisfied dong cravings ko tuwing napapanood ko si Silly Queen. Siyempre naka-bubble wrap yan nung dumating siya sa akin. Guys, linawin ko lang sa inyo na hindi pala to sponsored. Sadyang grabe lang talaga yung paglalaway ko dito. Yung in-order ko nga 2 pork at saka 1 plain. Sikat na sikat kasi ito ngayon sa TikTok. Kaya di talaga ako pumayag na hindi ko ito matikman. Sayang nga kasi bukas pa darating yung mangga na in-order ko. Sakto, di pa nga ako nagla-lunch kaya ito na lang yung inulam ko. Una ko nga kinain yung sikat na pork bagoong nila. Yung amoy pa lang sobrang sarap na. Ito nga ang chismis na ang daming buo-buong baboy. Para sa akin, mas masarap talaga to pang ulam. Ewan ko ba, sobrang excited talaga ako matikman to. Ang sarap. Kaya kahit halos triple na yung presyo dito, pinilit ko pa ring bilhin. I-try nyo rin to guys, promise, ang sarap talaga. Craving satisfied! Shoutout nga pala kay Jeng Zamora, Joanna Canlas, Zianel Fernandez, Pev from Davao City. Shoutout din kay Dindin Bautista ng San Jose del Monte. Shoutout po sa inyo lahat! Yun lang naman, salamat!